Si Kapitan Rodrigo Fuentes ay 14 na taon nang nagpapalipad para sa Aura Air. 14 na taon nang walang kahit isang aksidente, walang kahit isang formal na reklamo, walang kahit isang mantsa sa kanyang record. At sa lahat ng mga tao na iyon ay hindi pa siya nakakita ng anumang kasing kasuklam-suklam nang nasa harap niya sa sandaling iyon. Isang dalaga na nakasuot ng lumang sweater na kulay abo. May lumang backpack na nakasabit sa balikat, walang makeup, walang alahas. Walang anumang indikasyon na nabibilang siya sa eroplanong iyon. Iyon ang akala niya, binibini. Sabi niya habang hinaharangan ang hagdan ng eroplano gamit ang nakalahad na braso. Hindi para sa lahat ang flight na ito. Tiningnan siya ng dalaga, hindi may takot, hindi may kahihiyan, kundi may isang kapayapaan na kung naintindihan lang ni Rodrigo Fuentes, ay umurong sana siya, ngunit hindi niya ito naintindihan. Kumikinang ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa umagang iyon ng Oktubre, gaya ng pagkinang ng Manila. Ang Manila, ang look ng Manila ay sumasalamin ng pilak na liwanag sa malayo. Ang mga kabundukan sa likuran ay mayroon ng unang nyebe ng taglagas. Sa loob ng terminal, ang amoy ng bagong lutong kape ay humalo sa tunog ng mga gulong ng maleta sa makintab na marmol. Mag-isa lang dumating si Clara Santos, 28 taong gulang. 170 centimeters ang taas. Ang kulay kayumanggi niyang buhok ay carelessly nakatali. Nakasuot ng kulay abo na sweater na hinabi ng kanyang ina, 3 taglamig na ang nakalipas, isang tela na backpack na may halos naburang logo ng University of the Philippines. Walang sino man ang nagpansin sa kanya ng 2 beses at iyon mismo ang gusto ni Clara. Sumakay siya ng tren mula pa umaga, nakaupo sa tabi ng isang matandang babae na may dalang basket ng ensaymada at inalok siya ng isa nang hindi man lang tinanong ang kanyang pangalan. Tinanggap ito ni Clara. Kinain niya ito ng dahan-dahan. Nakatingin sa labas ng bintana sa mga palayan na pababa sa lawa. Iniisip ang kanyang ama. Palagi niyang iniisip ang kanyang ama kapag naglalakbay siya. Binuo ni Henry Santos ang Aura Air gamit ang kanyang sariling mga kamay, hindi sa metapora kundi literal. Gumugol siya ng mga gabi sa malamig na hangar, nagche-check ng mga turbine. Nagpalipad siya ng mga ruta na ayaw ng iba. Kinumbinsi niya ang mga bangko na ayaw makinig sa kanya. Ginawa niya ito ng mag-isa matapos mawala ang lahat sa krisis sa ekonomiya ng dekada 90, kasama ang 2 maliliit na anak at isang may sakit na asawa. Ginawa niya ito dahil naniniwala siya sa isang bagay. Ang langit ay para sa lahat, Clara, hindi lang sa mga may kayang magbayad. Ang linyang iyon, palagi ang linyang iyon. Daan-daang beses na itong narinig ni Clara. Nakaupo sa kandungan ng kanyang ama habang itinuturo niya sa labas ng bintana ng opisina ang mga eroplanong umaalis. Maliit pa siya, ang kanyang mga paa ay hindi pa abot ang sahig. Kumbinsido na ang kanyang ama ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo at sa isang paraan ay totoo nga. Namatay si Henry Santos 18 buwan na ang nakalipas, hindi sa aksidente, hindi sa madramang paraan. Pumanaw siya isang umaga ng tagsibol sa kama ng pamilya sa Tagaytay, hawak ang kamay ni Clara. Nakatingin sa hardin kung saan siya nagtanim ng puno ng mangga noong taon na ipinanganak siya. Iniwan niya ang lahat kay Clara. Hindi lang ang pera, hindi lang ang mga shares. Iniwan niya ang buong kumpanya. Ang Aura Air, 32 European routes, 12 eroplano, 462 empleyado at isang filosofiya na ipinangako ni Clara na protektahan niya hanggang sa kanyang buhay. Walang sino man sa kumpanya ang nakakaalam pa. Ito ay desisyon ni Clara. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, ang board of directors ay nagpanik. Ang mga direktor ay gusto ng mga meeting, deklarasyon at litrato. Gusto nilang maglagay ng kilalang mukha sa timon, isang taong magbibigay ng solidity. Humingi si Clara ng 3 buwan. 3 buwan para magmasid, para lumipad ng palihim sa sarili nilang mga eroplano, para makita ng sarili niyang mga mata kung paano gumagana ang kumpanya na mahal ng kanyang ama. Ang kanyang matutuklasan sa araw na iyon sa Flight GVA-47 na papuntang Davao ay hihigit sa lahat ng kanyang naisip. Mahaba ang pila para sa Gate 14B. Tahimik na naghintay si Clara, hawak ang boarding pass. Economy class, gaya ng dati sa mga inspection trip na ito. Sa tabi niya, isang lalaking nakasuot ng asul na suit ang nakikipag-usap sa telepono ng malakas, galaw ng galaw dahil sa pagkainip. Sa likuran niya, isang pamilyang Pilipino na may 3 maliliit na bata ang sinusubukang panatilihin ang kaayusan sa gitna ng tawanan at reklamo. Ngumiti si Clara. Ito ang minahal ng kanyang ama. Hindi ang mga VIP lounge,
Hindi ang milyon-milyong deal. Ito, ang mga totoong tao na gumagalaw sa mundo na may kani-kanilang hindi perpektong buhay at mga maleta na masyadong puno. Nang dumating ang kanyang turn, inilagay niya ang card sa reader. Malinis ang tunog ng beep, berde, balido. Sinimulan niyang umakyat sa hagdanan. Doon na may humarang na kamay. Isang sandali, huminto si Clara. Ang lalaking humaharang sa daan ay nakasuot ng uniforme ng Aura Air, 4 na guhit sa manggas. Kapitan. Ang kanyang pangalan ay bordado sa kaliwang bulsa. R. Fuentes. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang segundo lang. Halos isang segundo. Ngunit sa segundong iyon alam ni Clara ang iniisip nito. Ang iyong card. Sabi nito. Naipasa ko na sa reader. Kalmadong sagot ni Clara. Nag-green light. Nagkakamali ang mga reader. Sabi ni Fuentes nang hindi inaalis ang tingin sa lumang backpack. Maaari mo bang ipakita ang iyong dokumento? Inilabas ni Clara ang kanyang Swiss passport. Iniabot ito ng walang pagmamadali. Binuksan ito ni Fuentes, tiningnan, isinara at hindi ibinalik. Binibining Santos, sabi niya. Ano ang dahilan ng iyong paglalakbay sa Davao? Personal, sagot niya. Mag-isa ka lang ba? Oo. May bagahe ka bang ni-check-in? Ito lang, sabi ni Clara habang itinuturo ang backpack. Dahan-dahang tumango si Fuentes na parang pinoproseso ang impormasyon na hindi tumutugma sa kanyang inaasahan, na parang ang presensya ng dalaga sa eroplanong iyon ay isang pagkakamali na misyon niyang ituwid. Maghintay ka rito, sabi niya. Umalis siya ng 3 hakbang, nakipag-usap sa radyo, bumalik at pagkatapos ay may sinabi na hindi inaasahan ni Clara, isang bagay na magpapalamig sa paligid niya, isang bagay na magpapahinto sa mga pasahero sa likuran niya. Puno na ang flight na ito, sabi ni Fuentes na may boses na hindi tumatanggap ng diskusyon. Kailangan mong maghintay sa susunod. Kumurap si Clara. Nakumpirma ang aking upuan. Nagkaroon ng huling minutong pagsasaayos. Pagsasaayos? Dahan-dahang nagsalita si Clara. Anong uri ng pagsasaayos? Hindi sumagot si Fuentes. Inabot niya ang pasaporte. Hindi agad kinuha ni Clara. Tiningnan niya ito sa mga mata at mahina, napakahina, na tanging ito lang ang nakarinig sa kanya. Sinabi, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Ngumiti si Fuentes. Isang maliit, kontentong ngiti na may bigat ng 14 na taon, naniniwalang ang kanyang uniforme ay nagbibigay sa kanya ng karapatang magpasya kung sino ang nararapat na sumakay sa kanyang eroplano. Ganap, sagot ni Clara. Kinuha niya ang pasaporte, umatras, at habang tinitingnan siya ng pamilyang Pilipino, nang may pagtataka, at ang lalaking nakasuot ng asul na suit ay nagrereklamo dahil sa pagkaantala, inilabas ni Clara Santos ang telepono mula sa kanyang bulsa, nagdial ng numero, naghintay ng 2 ring at nang sumagot sa kabilang linya ay simple lang niyang sinabi, Mateo, kailangan kong ipadala mo sa akin ang kumpletong ulat ng operasyon ng Flight GVA 447 at ang record ng disiplina ni Kapitan Rodrigo Fuentes. Huminto siya. Oo, ngayon din. Isinara niya ang telepono at naghintay dahil natuto si Clara Santos sa kanyang ama ng isang bagay na hindi pa alam ni Rodrigo Fuentes. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangan sumigaw, kailangan lang nito ng oras. At ang oras sa umagang iyon sa NAIA ay ganap na nasa kanyang panig. Mayroong secondary waiting area ang NAIA sa tabi ng Gate 14B, 4 na pila ng asul na upuan, isang coffee machine, isang bintana na direktang nakaharap sa runway. Umupo si Clara doon mag-isa, hawak ang backpack sa kandungan at ang telepono sa kamay, nakatingin sa eroplano na dapat ay maghahatid sa kanya sa Davao na nakatayo pa rin sa ramp. Ginagawa ng mga ground technician ang huling pagsusuri. Isang ramp employee ang dahan-dahang naglilipat ng mga maleta. Lahat ay nasa regular na ritmo na parang walang nangyari, na parang normal lang ang pagpapaalis sa isang pasahero na may balidong tiket. Dahan-dahang huminga si Clara. Hindi siya galit, hindi pa. Nagmamasid lang siya. Si Mateo Reyes ay 6 na taon ng Operations Director ng Aura Air. Siya ang pinagkakatiwalaang tao ni Henry Santos sa huling yugto ng kanyang buhay. Diskreto, masinop, tapat hanggang sa punto ng pagiging walang kondisyon. Nang mamatay si Henry, si Mateo ang unang tumawag kay Clara, hindi para pag-usapan ang mga shares o kontrata, kundi para tanungin kung may kailangan siya. Hindi iyon nalimutan ni Clara. Tumunog ang boses niya sa telepono sa 3 ring. Clara, sabihin mo, sabi niya. Ang GVA 447, sabi niya. Kapitan Fuentes, kailangan ko ang lahat. Isang maikling katahimikan. Ang tunog ng keyboard. May nangyari ba sa iyo?
Hindi nila ako pinasakay. Isa pang katahimikan. Mas mahaba ito. May kumpirmadong tiket ka? Upuan 23F. Validated ang boarding pass. Ayos ang pasaporte. Diyos ko, bulong ni Mateo. Hindi ito ang oras para doon, sabi ni Clara. Ang ulat, pakisuyo. Habang naghihintay, tumingin si Clara sa labas ng bintana. Isang batang lalaki na mga 6 na taong gulang ang lumapit sa salamin sa katabing waiting area. Nakadikit ang kanyang ilong sa salamin at nakabuka ang kanyang mga mata, nakatingin sa mga eroplano na may halong pagkamangha at takot na tanging mga bata lang ang nakakaramdam sa harap ng malalaking bagay. Tinawag siya ng kanyang ina. Hindi siya gumalaw. Ngumiti si Clara nang hindi niya namamalayan. Naalala niya ang sarili niyang ganoong bata. Literal. Dinala siya ng kanyang ama sa airport tuwing Sabado noong bata pa siya. Para lang makita ang paglipad ng mga eroplano, hindi para lumipad. Para lang tumingin. Bakit natin sila tinitingnan kung hindi naman tayo sasakay, Papa? Dahil ang pagkaalam na kaya kanilang dalhin kahit saan ay sapat na. Clara, ang kalayaan ay hindi palaging kailangan kang ilipat. Minsan kailangan lang itong umiral. 8 taong gulang si Clara nang sabihin iyon ng kanyang ama. Hindi niya ito naintindihan noon. Ngayon, naintindihan niya. Nag-vibrate ang telepono. Nagpadala si Mateo ng dokumento. Binuksan ito ni Clara. Kapitan Rodrigo Fuentes, 42 taong gulang. Ipinanganak sa Cebu. Commercial pilot sa loob ng 16 taon. 14 dito ay sa Aura Air. Technical na record. Walang bahid. 0 insidente ng seguridad, 0 aksidente. Ngunit sa ibaba, sa bahagi ng mga insidente ng administratibo, mayroong isang bagay na hindi inaasahan ni Clara. 3 formal na reklamo sa nakalipas na 2 taon, 3 magkakaibang pasahero na nag-ulat ng diskriminasyong trato habang nagbo-boarding. Lahat ng 3 kaso ay inilagay sa file. Lahat ng 3 ay dumating sa mesa ng Human Resources Director, isang lalaking nagngangalang Bernardo Chavez. At lahat ng 3 ay nawala nang walang anumang parusa. Binasa ni Clara ang mga pangalan ng nagreklamo. Isang babaeng Muslim, isang batang estudyante na nakasuot ng sportswear, isang malaking pamilya na naglakbay na may simpleng bagahe. Ang pattern ay napakalinaw na masakit. Hindi ito kapabayaan, hindi ito isang pagkakamali, ito ay isang pamantayan. Isinara ni Clara ang dokumento, tumingin muli sa runway. Naroon pa rin ang eroplano. Nakakonekta pa rin ang hagdan. 12 minuto na lang bago magsara ang gate. Pagkatapos ay tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito ay hindi si Mateo, kundi ang kanyang ina. Si Ingrid Santos ay 63 taong gulang at ang may pinakatahimik na boses sa mundo. Siya ang klase ng babae na kayang sabihin sa iyo na nasusunog ang gusali sa parehong tono na ibibigay niya sa iyo ng isang tasa ng tsaa. Palaging sinasabi ni Henry na si Ingrid ang tunay na angkor ng pamilya, na siya ang naglalagay ng langit, ngunit si Ingrid ang naglalagay ng lupa. Clara, kumusta na? Ayos lang, ma. Nagsisinungaling ka, sabi ni Ingrid nang hindi nagbabago ang tono. Kilala kita mula pa noong 40 sentimetro ka pa lang. Magkwento ka. Nag-atubili si Clara ng 1 segundo. Ibinaba nila ako mula sa eroplano. Katahimikan. Hindi nila ako pinasakay. Balido ang ticket. Validated ang boarding. Napagdesisyunan ng kapitan na hindi ako bagay. Isa pang katahimikan. Mas malamig sa pagkakataong ito. At ano ang gagawin mo? Ang gagawin ni Papa, sabi ni Clara. Nagtagal ng sandali si Ingrid bago sumagot. Nang sumagot siya, iba ang tono ng kanyang boses. Hindi ito kalungkutan, kundi mas malapit sa pinipigilang pagmamalaki. Ang uri ng pagmamalaki na medyo masakit dahil halo ito sa kawalan ng isang tao. Ang iyong ama, sabi ni Ingrid ng dahan-dahan. Hindi kailanman nagtaas ng boses sa kanyang buhay. Gayunpaman, kapag pumasok siya sa isang silid, lahat ay nakikinig sa kanya. Alam ko, ma. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang ipahayag. Kailangan lang kumilos. Pinikit ni Clara ang kanyang mga mata ng 1 segundo. Alam ko. Mabuti. Binalik ni Ingrid ang kanyang karaniwang boses. Kung gayon, pumunta ka at kumilos at tawagan mo ako kapag nakarating ka na sa Davao. Natapos ang tawag. Inilagay ni Clara ang telepono at sa sandaling iyon, habang ang araw ng Oktubre ay dumadaan sa bintana ng waiting area, gumawa siya ng desisyon. Hindi siya tatawag sa board, hindi siya magpapaaktibo ng emergency protocols, wala siyang gagawin na maaaring ipakahulugan bilang isang emosyonal na reaksyon. Gagawin niya ang isang bagay na mas tiyak. Sasakay siya sa eroplanong iyon.
Tumayo siya mula sa upuan. Lumakad patungo sa counter ng Gate 14B ng may kalmadong lakad. Ang ground agent, isang dalaga na nakatali ang itim na buhok at may pangalang Sofia sa kanyang tag, ay tumingala. Binibini. Ang flight na iyon ay may bakanting upuan ko, sabi ni Clara. Ang 23F. Alam ko dahil kakaberipika ko lang sa Central Operations System. Hindi ito na-reassign. Walang anumang documented readjustment. Kumurap si Sofia. Ang kapitan ay nagpahiwatig. Ang kapitan, sabi ni Clara, na may parehong kalmado na sinasabi ng kanyang ina ang tungkol sa sunog. Walang autoridad na tanggihan ang pagpasok ng isang pasahero na may balidong tiket ng walang dokumentadong dahilan sa sistema. Tama ba? Tiningnan ni Sofia ang screen. Nag-type ng isang bagay. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Tama. Tama ka. Ang upuan ay nakatalaga pa rin sa iyong pangalan. Alam ko, sabi ni Clara. Maaari mo bang iproseso ang aking boarding? Pakisuyo? Tiningnan ni Sofia ang ramp, tumingin sa likuran. Gumawa siya ng tahimik na desisyon. Oo, siyempre. Paumanhin sa abala, tumango si Clara. Walang problema. Kinuha niya ang card, lumakad patungo sa hagdan. Sa pagkakataong ito ay walang huminto sa kanya. Dahan-dahan siyang umakyat sa mga hakbang, dala ang backpack sa balikat at nakatingin sa unahan. Nang pumasok siya sa eroplano, binati siya ng flight attendant na nasa tabi ng pinto nang may propesyonal na ngiti. Maligayang pagdating sa board. Salamat, sabi ni Clara. Lumakad siya sa pasilyo ng economy class. Dumaan siya sa mga pamilya na nag-aayos ng mga maleta sa mga compartment sa itaas. Dumaan siya sa lalaking nakasuot ng asul na suit na nakaupo na sa kanyang first class seat na may hawak na baso ng mineral water. Narating niya ang hilera 1-3. Umupo siya sa 23F. Inilagay ang backpack sa ilalim ng upuan sa harap at habang sinisimulan ng eroplano ang mga pamamaraan ng pagsasara ng pinto, inilabas ni Clara ang isang maliit na notebook mula sa backpack. Isang madilim na asul na notebook na may mga sulok na nalukot dahil sa paggamit. Sa unang pahina, na may masikip at malinaw na sulat kamay ng kanyang ama ay nakasulat, Aura Air, mga tala ng flight, H. Santos. Iyon ang notebook na palaging dala ng kanyang ama kapag siya ay lumilipad ng palihim. Parehong tradisyon, parehong backpack, parehong kulay abo na sweater. Hindi kapabayaan ang dala ni Clara, ito ay pamana. Binuksan niya ang notebook sa isang blankong pahina, sumulat ng isang linya. GVA 447, Kapitan R. Fuentes. 3 reklamo na naka-archive. Bernardo Chavez. Imbestigahan. Isinara niya ang notebook, tumingin sa labas ng bintana. Ang runway ng NAIA ay kumalat patungo sa mga kabundukan. Maganda, malamig, perpekto, tulad ng mangyayari. Ang hindi pa alam ni Clara ay si Kapitan Fuentes. Sa mismong sandaling iyon ay nasa cockpit nakikipag-usap sa radyo sa isang tao na hindi dapat nasa kabilang linya, isang tao na ang pangalan, kapag natuklasan ni Clara, ay magbabago sa lahat. Nagtungo ang eroplano sa runway na may katangi-tanging pagiging punctual ng Aura Air. Iyon, sa hindi bababa, ay gumagana. Nakatingin si Clara sa labas ng bintana na may nakasarang notebook sa kanyang kandungan. Sa kanyang kaliwa, sa 123E, isang babae na nasa gitnang edad ay nakatulog na, may suot na eye mask. Sa 23D, isang batang lalaki ang nakikinig ng musika sa full volume ng kanyang headphones. Ang kanyang ulo ay bahagyang gumagalaw sa ritmo. Walang nakatingin sa kanya, walang nakakaalam kung sino siya. Gayunpaman, naramdaman ni Clara ang bigat ng bawat detalye sa paligid niya, na parang may dala siyang hindi nakikitang magnifying glass. Ang upholstery ng upuan sa harap ay may gasgas sa kanang gilid. Ang overhead compartment sa hilera 21 ay hindi lubos na sumasara. Ang flight attendant sa gitnang pasilyo, isang dalaga na may pangalang Elena sa kanyang tag, ay ngumingiti ng propesyonal, ngunit ang kanyang mga balikat ay nakakakita ng tensyon. Ang uri ng tensyon na hindi nagmumula sa trabaho, kundi sa ibang bagay. Inilista ni Clara ang lahat sa kanyang isip. Tinuruan siya ng kanyang ama na basahin ang mga eroplano gaya ng pagbasa ng iba sa mga tao. Ang isang eroplano na maayos ang pamamahala ay makikita sa maliliit na detalye, Clara. Hindi sa malalaking bagay. Ang malalaking bagay ay nakikita ng sinuman. Ang maliliit na bagay ay nakikita lamang ng marunong tumingin. Malinis ang paglipad. Naramdaman ni Clara ang pamilyar na presyon sa dibdib nang umalis ang mga gulong sa aspalto. Ang bahaging iyon ng isang segundo kung saan sumusuko ang lupa at kumokontrol ang hangin, palagi niyang itinuturing itong pinakamatapat na sandali ng biyahe, wala nang balikan.
Walang posibleng duda. Lumilipad ka o hindi. Sa 2,000 metro ang taas, tinakpan ng mga ulap ang look ng Manila at nawala ang mga palayan sa ilalim ng puting kumot. Pinikit ni Clara ang kanyang mga mata saglit. Inisip niya ang tawag ni Fuentes, kung sino ang kanyang tinawagan. Hindi ito standard cabin communication. Kinumpirma ni Mateo na walang anumang alertong naitala sa sistema sa panahon ng boarding, walang activated protocol, walang documented reason para sa pagtanggi, na nangangahulugang kumilos si Fuentes sa sarili niyang inisyatiba o sa utos ng isang taong mas gustong walang iwanan na bakas. Dumating si Elena, ang flight attendant, sa pasilyo na may dalang karito ng inumin. Nang dumating siya sa Hilera 23, tiningnan niya si Clara na may ngiti na pinagbuti ng mga flight attendant sa loob ng ilang buwan. Ano ang gusto mong inumin? Tubig, pakisuyo, walang gas. Nagbuhos si Elena ng tubig, inilagay ito sa tray at pagkatapos, nang hindi niya alam kung bakit, ay nagdagdag ng isang bagay na wala sa protocol. Ayos lang ba kayo? Nakita ko kayo sa gate bago ang boarding. Nag-atubili siya. Paumanhin, hindi ito ang aking negosyo. Tiningnan siya ni Clara. Si Elena ay nasa mga 30 taong gulang. Maitim ang mga mata. Ang mga kamay ay humahawak sa bote ng mas mahigpit kaysa sa kailangan. Gaano ka nakatagal sa Aura Air? Tanong ni Clara. Nagulat si Elena sa tanong. 4 na taon. Gusto mo ba? Isang napakaliit na paghinto. Halos hindi mahahalata. Gusto kong lumipad, sabi ni Elena. Napansin ni Clara ang pagkakaiba. Gusto niyang lumipad, hindi magtrabaho sa Aura Air. Hindi para kay Kapitan Fuentes, lumipad. Salamat sa tubig, sabi ni Clara. Tumango si Elena at itinulak ang karito sa susunod na hilera. Dahan-dahang uminom si Clara at nagdagdag ng isa pang pangalan sa mental list na kanyang binubuo. Ang mga bata ang bumali sa tensyon. 3 hilera sa harap. Ang pamilyang Pilipino na nasa pila ng boarding ay muling nag-aayos na may magulong kaayusan na tanging mga malalaking pamilya lang ang mayroon kapag gumagalaw. Ang panganay sa 3 bata, isang 8 taong gulang na lalaki na may dinosaur backpack, ay lumilingon sa likod na may halos nakapikit na mga mata na parang iniinspeksyon ang mga pasahero. Nag-cruise ang kanilang mga mata ni Clara. Ngumiti si Clara sa kanya. Sumimangot siya ng may nakakatawang seryosohan. Ikaw din ba papuntang Davao? Tanong niya na may pahiwatig na aksentong may himig kahit na sa Tagalog. Oo, sabi ni Clara. Kami ay pupunta para bisitahin si Lola. Anunsyo ng bata na may solemnidad ng isang nag-aanunsyo ng isang kaganapan ng estado. Siya ang gumagawa ng pinakamasarap na adobo sa mundo. May lola ka ba? Inisip ni Clara si Ingrid, ang kanyang tahimik na boses, ang mga mangga na palaging nasa fruit bowl ng bahay sa Tagaytay. May nanay ako, sabi niya, at halos pareho lang iyon. Pinag-isipan niyo ng bata. Nagluluto siya ng adobo, gumagawa siya ng fondue, kumunot ang ilong ng bata. Hindi yan pagkain, puro lang yan tunaw na keso na may arte. Tumawa si Clara. Isang maliit, tunay na tawa na dumating ng walang babala at nanatili ng sandali sa hangin ng kabin. Lumingon ang ina ng bata na nahihiya. Lorenzo, hayaan mo siya. Hindi ako naiistorbo, sabi ni Clara. Tiningnan siya ng babae ng may pasasalamat. At may iba pa, ang uri ng tahimik na pagkilala na nagaganap sa pagitan ng mga taong nagkakaintindihan nang hindi nangangailangan ng mga salita. Patawarin mo ang kanyang pagiging usisero, sabi ng ina. Iyan ang pinakamagandang katangian niya, sagot ni Clara. 40 minuto pagkatapos mag-take off, may nagbago. Hindi ito madramatic, hindi malakas na tunog o biglang pagalog, kundi ang katahimikan. Ang uri ng katahimikan na dumarating kapag may isang bagay na dapat ay tumutunog ang huminto. Napansin ito ni Clara bago ang sinuman. Ang banayad na pagbabago sa tono ng mga makina. Hindi isang malfunction, hindi isang alarma, kundi isang mas delikadong bagay. Isang adjustment na wala sa normal na profile ng flight para sa rutang iyon sa taas na iyon. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga ulap sa ilalim ng eroplano ay siksik at pare-pareho. Ang mga kabundukan ng Sierra Madre ay sumisilip sa kanan, puti at perpekto. Lahat ay tila normal mula sa labas, ngunit alam ni Clara ang tunog na iyon, o mas tumpak. Alam niya ang kawalan ng tunog na iyon. Dinala siya ng kanyang ama sa flight simulator noong siya ay 2 taong gulang. Isang biro na naging tradisyon. Tuwing tag-init, sa loob ng 3 taon, dinala ni Henry Santos ang kanyang anak sa Aura Air Pilot Training Center at tinuruan siya ng mga pangunahing kaalaman, hindi para lumipad, kundi para maintindihan
Kung isang araw ay nasa eroplano ka at may hindi tumunog ng tama, Clara, gusto kong makilala mo ito, hindi para matakot ka, kundi para hindi ka mahuli ng hindi handa. Ang kanyang naririnig ngayon, o mas tumpak, ang kanyang hindi naririnig ay hindi isang emergency, ngunit hindi rin ito normal. Dumaan si Elena sa pasilyo patungo sa harap, mabilis, masyadong mabilis para maging routine. Pinanood ni Clara kung paano siya nawala sa likod ng kortina na naghihiwalay sa cabin ng tripulante. Pagkalipas ng 2 minuto ay bumalik siya na may parehong ngiti, ngunit mas tense pa rin ang kanyang mga balikat. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang kamay. Huminto si Elena. May kailangan ka ba? Ayos ba ang lahat sa cabin? Tanong ni Clara, na may boses na napakatahimik na parang nagtatanong lang tungkol sa menu. Kumurap si Elena. Oo naman. Ganap na normal ang flight. Sigurado ka? Isang bahagi ng 1 segundo ng pag-aalinlangan. Ganap, ulit ni Elena. Tumango si Clara. Mabuti, hinayaan niyang magpatuloy sa paglalakad si Elena. Pagkatapos ay inilabas niya ang telepono. Sa flight mode ay hindi siya makakatawag, ngunit makakapagsulat siya. Binuksan niya ang asul na notebook. Sumulat ng makinato, pagbabago ng tono AFL 220. Hindi nakarehistro sa anunsyo ng tripulante. Imbestigahan pagkatapos ng flight. Isinara niya ang notebook, tumingin sa kortina ng cabin. At sa sandaling iyon, pinuno ng boses ni Kapitan Fuentes ang cabin. Sa pamamagitan ng mga speaker, tahimik, propesyonal, walang bahid. Ladies and gentlemen, nagsasalita ang inyong kapitan. Makakaranas tayo ng isang maliit na pagbabago ng ruta dahil sa kondisyon ng panahon sa Hilagang Pilipinas. Walang dapat ikabahala. Makakarating tayo sa Davao ng may tinatayang 20 minutong pagkaantala. Salamat sa inyong pag-unawa. Ang mga pasahero ay tumugon ng may karaniwang pagpapaubaya, ilang buntong hininga. May nagre-recalculate ng mga koneksyon sa telepono. Si Lorenzo, ang batang may dinosaur, ay muling lumingon kay Clara. Ibig sabihin, mas matagal tayong darating? Medyo, sabi ni Clara. Magkakaroon ba ng turbulensya? Maaaring mayroong kaunting maliliit. Pinagproseso iyon ng bata ng may lubos na kaseryosohan. Hindi ako nahihilo, anunsyo niya. Ang kapatid ko, oo. Itinuro niya ang batang nasa tabi niya ng may kapatid na pagka-superior. Siya ay 2 beses nang sumuka. Bumuntong hininga ang ina na may pagpapaubaya. Tumawa muli si Clara, ngunit ang kanyang mga mata ay wala na kay Lorenzo kundi sa kurtina ng cabin dahil ang pagbabago ng ruta ay hindi lumitaw sa anumang alerto sa panahon na ipinadala ni Mateo sa kanya kaninang umaga. Ang kalangitan sa Hilagang Pilipinas ay ganap na malinaw at si Kapitan Fuentes ay nagsinungaling sa 147 pasahero. Ang hindi pa alam ni Clara ay kung bakit, ngunit ang alam niya, nang may katiyakan na sumisikip sa kanyang dibdib tulad ng seatbelt, ay ito. Ang tawag na ginawa ni Fuentes bago ang paglipad. Ang binagong ruta ng walang meteorolohikal na dahilan. Ang 3 na archive na record ni Bernardo Chavez ay hindi magkahiwalay na kaganapan kundi mga bahagi ng isang mas malaking bagay. At ang mas malaking bagay na iyon ay may kinalaman sa Aura Air, sa kanyang ama at sa isang taong matagal nang gustong agawin ang binuo ni Henry Santos. Ang pagbabago ng ruta ay tumagal ng 11 minuto. Binilang ni Clara ang mga ito, hindi gamit ang relo, kundi gamit ang kanyang paghinga. Gamit ang unti-unting pagbabago ng anggulo ng liwanag na pumapasok sa bintana, gamit ang bahagyang pagliko na naramdaman niya sa kanyang katawan nang ituwid ng eroplano ang trajectory nito patungong Timog Silangan. 10 minuto na lumihis mula sa karaniwang koridor ng Maynila-Davao. Hindi ito marami, ngunit hindi rin ito wala. Sa komersyal na abyasyon, ang 10 minutong hindi autorisadong paglihis sa kinokontrol na airspace ay nangangailangan ng dokumentasyon, nangangailangan ng komunikasyon sa air traffic control, nangangailangan ng nakarehistrong dahilan. Kung walang bagyo, walang dahilan, at kung walang nakarehistrong dahilan, may problema. Binuksan ni Clara ang asul na notebook, sumulat, paglihis 11 minuto, direksyon Hilagang Silangan, bago ang pagwawasto, pinaghihigpit ang lugar. Meeting sa ruta, beripikahin sa Eurocontrol pagkatapos ng flight. Isinara niya ang notebook. Tumingin sa labas ng bintana, ang mga kabundukan ng Sierra Madre ay nasa likod na. Ang tanawin ay bumubukas patungo sa Hilagang Pilipinas, luntian at malambot, sa ilalim ng araw ng Oktubre, perpekto, tahimik, ganap na walang kamalayan sa nangyayari sa cabin na yon. Si Elena ang nagbago sa lahat, hindi agad-agad, hindi sa madramatikong anunsyo.
Ito ay isang maliit na kilos, halos hindi nakikita. Dumaan siya sa tabi ni Clara, patungo sa likuran ng eroplano, at sa paggawa nito ay may inihulog siya sa kanyang tray, isang piraso ng papel na nakatiklop sa apat. Hindi siya nagsalita, hindi siya tumingin kay Clara. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Naghintay si Clara ng 10 segundo. Binuksan niya ang papel. Sa loob nakasulat ng masikip at mabilis na sulat ay may 4 na linya. Hindi ako ang dapat magsabi nito sa iyo. Nakatanggap si Fuentes ng tawag mula kay B. Chavez, bago ang boarding sinabi sa kanya na may inspector sa board. Hindi nila alam kung sino ka talaga. Binasa ni Clara ang 4 na linya ng 2 beses. Sinasaulo ang mga ito, maingat na tiniklop ang papel. Inilagay ito sa loob ng bulsa ng backpack. At doon niya naintindihan ang isang bagay na ganap na nagbago sa sitwasyon. Hindi siya pinaalis ni Fuentes dahil tila mahirap siya. Pinaalis siya dahil may nagsabi sa kanya na may inspektor sa flight na iyon at ang taong iyon ay gustong tiyakin na hindi makarating ang inspektor sa Davao na nangangahulugang sa Davao ay mayroong isang bagay na ayaw nilang makita ng sinuman. Si Bernardo Chavez ay 11 taon na sa Aura Air. Kilala siya ni Clara sa malayo. Nakita niya siya sa mga pagpupulong ng board kung saan siya dumalo bilang isang tahimik na tagamasid, nakaupo sa likuran ng silid habang pinamumunuan ng kanyang ama ang mesa. Si Chavez ay palaging isa sa mga lalaking sumasakop ng espasyo nang hindi pinupuno ito. Present, ngunit hindi nakikita, mahusay, ngunit malabo. Hindi kailanman ganap na pinagkatiwalaan ng kanyang ama si Chavez. Chavez, ginagawa niya ang kanyang trabaho, Clara. Ngunit ginagawa niya ang kanyang trabaho para kay Chavez. Ito ang sinabi ni Henry Santos 3 taon bago siya namatay sa kusina ng bahay sa Tagaytay, habang nagbabalat ng mangga mula sa hardin nang may pagkadahan-dahan na mayroon siya para sa mga importanteng bagay. Hindi tinanong ni Clara kung ano ang ibig sabihin nito. Ngayon, naintindihan niya. Inilabas niya ang telepono, nasa airplane mode pa rin. Hindi siya makakatawag o makakapagpadala ng mensahe, ngunit makakapag-check siya ng mga files na ipinadala ni Mateo sa kanya bago ang take-off. Binuksan niya ang folder ng mga attachment. Mayroong 3 files. Ang una ay ang record ni Fuentes, nabasa na niya. Ang pangalawa ay ang quarterly operations report ng Davao Base. Binuksan niya ito. Mga numero, ruta, fuel efficiency, staff, walang anumang kapansin-pansin sa unang tingin. Ngunit natuto si Clara sa kanyang ama na basahin ang mga numero, gaya ng pagbasa ng iba sa mga mukha. At sa pahina 4 ng report, sa section ng operating expenses ng Davao Base, may isang linya na hindi tumutugma, isang item para sa preventive maintenance expenses na nagkakahalaga ng 480,000 euro na binayaran sa isang kumpanya na tinatawag na Orbital Tech Services, GmbH. Kumunot ang noo ni Clara. Orbital Tech Services. Hindi ito isang regular na supplier ng Aura Air. Hindi ito lumitaw sa listahan ng mga certified suppliers na pinagsama-sama ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Binuksan niya ang 2 file. Ito ay isang listahan ng mga bank transfers sa nakalipas na 18 buwan at ang Orbital Tech Services ay lumitaw dito ng 8 beses, 8 transfers, kabuuang 10,000 euro. Lahat ng bayad ay pinahintulutan ng parehong pirma. Bernardo Chavez. Inilagay ni Clara ang telepono sa tray. Tumingin sa likod ng upuan sa harap nang hindi talaga ito nakikita. 3,700,000 na binayaran sa isang phantom company, pinahintulutan ng Human Resources Director ng Aura Air, nang hindi lumilitaw sa anumang certified contract. Hindi ito isang accounting error. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw at tumagal na ito ng 18 buwan. 18 buwan. Eksakto simula nang mamatay ang kanyang ama. Nakatulog si Lorenzo. Nangyari ito ng biglaan tulad ng nangyayari sa mga bata nang walang transition o babala. Nakatingin siya sa labas ng bintana nang nakabuka ang mga mata at isang sandali lang ay nakasandal na ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina at humihinga ng may tahimik na bigat ng mga natutulog nang walang kasalanan. Inayos siya ng kanyang ina ng may automatiko at malambing na kilos. Tiningnan niya ito saglit na may ekspresyon na tanging mga ina lang ang mayroon. Pinanood siya ni Clara. Inisip niya si Ingrid. Kung gaano karaming beses niyang ginawa ang parehong kilos sa kanya, kung gaano karaming beses siyang kinumutan nang hindi ginigising, kung gaano karaming beses niyang dinala ang bigat ng mundo nang tahimik para makatulog ng payapa ang kanyang mga anak. Hinawakan niya ang asul na notebook sa pagitan ng kanyang mga daliri. Papa, alam mo ba ang tungkol kay Chavez? Ang tanong ay dumating ng mag-isa, nang walang hinahanap.
At ang sagot ay dumating din ng mag-isa na may boses ni Henry Santos na napakalinaw sa kanyang alaala na halos masakit. Palaging imbestigahan ang hindi nila kusang ipinapakita sa iyo, Clara. Ang ipinapakita sa iyo ay ang gusto nilang makita mo. Ang itinatago nila ay ang kailangan mong malaman. Muling dumaan si Elena sa pasilyo. Sa pagkakataong ito ay hindi niya tiningnan si Clara. Ngunit bahagyang binawasan niya ang kanyang bilis nang dumating siya sa kanyang hilera. Nagsalita si Clara nang hindi inilalakas ang kanyang boses. Salamat. Hindi huminto si Elena, ngunit tumango. Isang napakaliit na paggalaw ng ulo, halos hindi mahahalata, at nagpatuloy siya. Pinanood ni Clara ang paglayo nito. 4 na taon sa Aura Air. Sapat na para makakita ng mga bagay. Sapat na para itago ang mga ito. Sapat na para malaman kung kailan nagsisimulang maging masyadong mahal ang katahimikan. Kinailangan niya ng lakas ng loob para ihulog ang papel na iyon. Ang uri ng lakas ng loob na hindi nagmumula sa pera o sa titulo. Nagmumula ito sa mas malalim na bagay, sa hindi nakikitang linya na iginuguhit ng bawat tao para sa kanyang sarili at nagsasabi, hanggang dito lang. Mas nirerespeto ni Clara iyon kaysa sa anumang bagay. 40 minuto na lang bago lumapag sa Davao. May 40 minuto si Clara para magpasya kung paano niya gagamitin ang kanyang nalalaman. Maaari siyang maghintay. Dumating, magpatawag ng emergency meeting ng board, ipakita ang mga ebidensya ng kalmado at hayaan ang proseso na gawin ang trabaho nito. Iyon ang makatuwirang opsyon, ang opsyon na unang isa sa alang-alang ng kanyang ama. Ngunit mayroon pang iba. Kung alam ni Chavez na may inspector sa flight na iyon, ito ay dahil may nag-leak ng impormasyon sa kanya, isang taong may access sa internal operations system, isang taong nakakaalam kung aling mga flight ang minomonitor, na nangangahulugang may kasabwat si Chavez sa loob at ang kasabwat na iyon, kung sino man, ay aktibo pa rin. Kung magpapatawag si Clara ng meeting ng board nang hindi muna natutukoy ang nag-leak, darating ang abiso bago siya. Maaaring mawala ang mga ebidensya, maaaring mabago ang mga record at si Chavez, na may 11 taong karanasan sa pag-navigate sa burokrasya ng Aura Air, ay alam kung ano ang buburahin at sa anong pagkakasunod-sunod. Kailangang kumilos si Clara bago pa nila malaman kung ano ang alam niya. Muling binuksan niya ang telepono, hinanap sa contacts ang isang pangalan, Dr. Pedro Hizon, External Auditor. Manila. Si Pedro Hizon ang pinagkakatiwalaang auditor ni Henry Santos sa loob ng 12 taon, ang tanging lalaki sa labas ng kumpanya na mas nakakaalam sa mga account ng Aura Air kaysa sa sinuman, diskreto, independyente, hindi masusuportahan. Palaging sinasabi ng kanyang ama na si Pedro ay ang uri ng tao na hindi binibili dahil mayroon na siya ng lahat ng kailangan niya. Sumulat si Clara ng isang mensahe. Iniwan niya itong draft. Handang ipadala sa sandaling lumapag ang eroplano at bumalik ang signal. Pedro, kailangan ko ng emergency audit. Orbital Tech Services, GmbH. 18 buwang transfers. Bukas ng umaga, kung maaari. Urgent ito. CS. Inilagay niya ang draft. Isinara ang telepono. Tumingin sa labas ng bintana. Nagsisimula nang makita ang abot tanaw sa Davao sa malayo. Ang liwanag ng hapon ay bumababa sa lungsod na may gintong tono na nagpaparamdam na ang lahat ay walang hanggan. Inisip ni Clara ang kanyang ama na bumubuo ng kumpanyang iyon, ladrilyo sa ladrilyo. Inisip niya ang mga gabi na hindi siya natulog, ang mga bangko na nagsara ng pinto sa kanya, ang mga empleyado na binigyan niya ng trabaho nang walang ibang pumupusta sa kanila. Inisip niya ang ginawa ni Chavez sa lahat ng iyon at naramdaman niya ang isang bagay na hindi galit, kundi isang mas malamig, mas tiyak na bagay, ito ay determinasyon. Pagkatapos ay muling umalingaw-ngaw ang boses ni Fuentes sa mga speaker. Ladies and gentlemen, sisimulan na natin ang pagbaba sa Davao. Paki-adjust ang inyong mga upuan sa patayong posisyon at ikabit ang inyong mga seatbelt. Nagsimulang dahan-dahang lumihis ang eroplano pasulong. Nagising bigla si Lorenzo at tumingin sa labas ng bintana na may bahagyang nakapikit pa rin ang mga mata. Darating na tayo, bulong niya. Darating na tayo, sabi ng kanyang ina. Idinikit ng bata ang kanyang ilong sa salamin. Davao! Bulalas niya na may enerhiya na tila hindi tugma sa pagtulog ng 10 minuto. Sa tingin mo nagluto na si Lola ng adobo? Sigurado, sabi ng kanyang ina. At ikaw? Lumingon siya kay Clara. May naghihintay ba sa iyo sa Davao? Inisip ni Clara si Chavez, si Fuentes, ang Orbital Tech Services, ang 3,700,000 na wala na sa dapat nitong kalagyan. Oo, sabi ni Clara, ang iyong pamilya.
Ngumiti siya. Kagaya ng ganoon. Tumango si Lorenzo ng seryoso. Palaging naghihintay ang mga pamilya, sabi niya na may lubos na karunungan ng isang 8 taong gulang. Si lola ko ay naghihintay sa amin simula pa noong Martes. Tumawa si Clara, isang maikli, mainit na tawa na dumating nang kailanman ito pinakakailangan dahil sa loob ng 30 minuto ay lulapag na ang eroplano at ang lahat ng kanyang binuo ng tahimik sa panahon ng flight na iyon ay malapit ng lumantad. Hindi alam ni Chavez, hindi alam ni Fuentes, hindi alam ng kasabwat sa loob ng kumpanya. Ngunit si Clara Santos, anak ni Henry, tagapagmana ng Aura Air, ay papuntang Davao at sa pagkakataong ito ay walang sino man ang magpapababa sa kanya mula sa eroplano. Ang hindi niya maiisip ay sa Davao International Airport, sa mismong sandaling iyon, si Bernardo Chavez ay naghihintay sa kanya, hindi sa kanya, kundi sa inspektor na hindi kailanman nakasakay. Kapag nakita niyang bumaba si Clara sa hagdanan na may lumang backpack at kulay abo na sweater, hindi niya ito makikilala. Iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali niya. At ang huli, ang Davao International Airport ay umamoy ng kape at mainit na marmol, ang partikular na kombinasyon na mayroon ang mga paliparan ng Pilipinas na parang ang buong bansa ay dumaan sa mga bintana ng arrivals at nagpasya na manatili. Lumabas si Clara sa rampa na may backpack sa balikat at tahimik na lakad ng isang taong hindi nagmamadali. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapahinga. Sinisipat niya ang paligid. Ang lugar ng arrivals ng international flights ay medyo abala para sa hapon ng isang Martes ng Oktubre. Naghihintay ang mga pamilya ng mga driver na may karatula. Ang mga turista ay nag-orient sa kanilang mga telepono na nakataas at sa dulo, sa tabi ng kulay abo na marmol na haligi na naghihiwalay sa pampublikong lugar mula sa mga pinaghihigpitang access. Isang lalaking nakasuot ng madilim na suit ang nakatingin sa labasan ng mga pasahero na may ekspresyon na sinusubukang magmukhang kaswal ngunit hindi nagtagumpay. Agad siyang nakilala ni Clara, Bernardo Chavez, 54 taong gulang, 180 centimeters. May kulay abong buhok na nakasuklay pabalik, nang may katumpakan ng isang taong nag-aalay ng sobrang oras sa salamin. Madilim na asul na suit, pilak na cufflink, ang uri ng lalaking gumagamit ng damit bilang baluti. Nakatingin siya sa bawat pasahero na lumalabas, naghahanap ng isang tao, ang inspektor, na hindi kailanman nakasakay sa eroplano. Binawasan ni Clara ang kanyang bilis. Ipinwesto niya ang sarili sa likod ng grupo ng mga turistang Aleman na may malalaking maleta at malalapad na sombrero. Nagmasid siya. Hawak ni Chavez ang telepono. Kinokonsulta niya ito bawat 30 segundo. Naghihintay siya ng kumpirmasyon na hindi dumarating. Ang kumpirmasyon na ang problema ay na-neutralize na sa Maynila. Ang hindi niya alam ay ang problema ay lumapag na 12 minuto na ang nakalipas at tinitingnan siya mula sa 3 metro ang layo. Nakuha ng telepono ni Clara ang signal sa sandaling tumawid siya sa mga automatikong pinto. 5 mensahe mula kay Mateo. Binasa niya ang mga ito ng sunod-sunod. Ang una, Clara, na-verify ko ang Orbital Tech Services. Ang kumpanya ay nakarehistro sa Liechtenstein. Itinatag 20 buwan na ang nakakaraan. Isang administrator lang, fictitious name. Ito ay isang front. Ang pangalawa, ang mga bayad ay lumalabas mula sa operating account ng Davao Base. Si Chavez ay may solong pirma sa account na iyon sa loob ng 11 na buwan. Ibinigay niya ito sa kanyang sarili pagkatapos ng isang internal reorganization na walang nag-check. Ang pangatlo, natagpuan ko ang nag-leak. Siya si Armin Roxas, Assistant Director ng Operation Systems sa Manila. 6 na buwan na siyang nagbabahagi ng impormasyon ng internal inspections sa isang external email address na natrace sa mismong server ng Orbital Tech. Ang pangapat, Pedro Hizon, available. Sabi niya kaya niyang magkaroon ng preliminary report sa loob ng 48 oras kung bibigyan mo siya ng access ngayong gabi. Ang panlima ay dumating 4 na minuto pagkatapos ng iba, 1 linya lang. Clara. Nagpatawag si Chavez ng extraordinary board meeting bukas ng 9 ng umaga. Ang agenda ay ang pagbebenta ng 40% ng Aura Air sa isang Luxembourgish investment fund. Hindi ko kilala ang pangalan ng fund. Kailangan mong tumawag sa akin. Binasa ni Clara ang ika-5 mensahe ng 3 beses. Isang pagbebenta ng 40% nang walang kanyang pahintulot, nang walang kanyang kaalaman, na ipinatawag para sa susunod na araw. Kung maaprubahan ang pagbebenta na iyon bago pa man maipakita ni Clara ang mga ebidensya ng pandaraya, 2 bagay ang makakamit ni Chavez ng sabay-sabay.
Una, mababawasan niya ang kontrol ni Clara sa kumpanya, sapat na para harangan ang anumang internal investigation. Pangalawa, malilinis niya ang Wimbley as 7,700,000 sa loob ng isang mas malaking corporate operation na gagawing halos imposible ang pagsubaybay. Ito ay isang napakatalinong hakbang at buwan na itong pinaghandaan. Isinara ni Clara ang telepono, huminga. Isang beses ng dahan-dahan, si Chavez ay nasa tabi pa rin ng haligi. Ngayon ay nakikipag-usap siya sa telepono. Ang ekspresyon na mayroon siya ay hindi nakaswal, ito ay tense, nakakuyom ang panga. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw nang hindi nakakahanap ng kanyang hinahanap. Lumayo si Clara patungo sa taxi area. Diniyal ang numero ni Mateo. Sumagot agad sa unang ring. Clara, salamat sa Diyos. Makinig ka, sabi niya na may boses na napakahina at napakatibay na huminto si Mateo sa paghinga ng isang segundo. Kailangan mong gawin ang 3 bagay ngayon din. Sabihin mo, una, tawagan si Pedro Hizon. Sabihin mo kailangan ko ng buong access sa mga account ng Davao base ngayong gabi. Ngayong gabi, Mateo, hindi bukas, tapos na. Pangalawa, ang board meeting bukas. Ipinatawag ito ni Chavez nang walang pahintulot ko bilang mayoryang shareholder. Ginagawang invalid nito iyon. Kailangan mong idokumento iyon sa secretary ng board bago mag-8 ng umaga. Maikling katahimikan. Ikaw ang mayoryang shareholder? Ako ang may-ari, Mateo, ganap. Iniwan sa akin ng aking ama ang 100% ng voting shares. Hindi pa namin ito inaanunsyo sa publiko, ngunit ito ay nakasulat sa kasulatan. Hanapin mo ang notarial documentation ng buwan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ito ay nasa asul na folder sa Physical Archive sa Tagaytay. Isa pang katahimikan. Diyos ko, bulong ni Mateo sa ikalawang pagkakataon sa parehong araw. Iyon ay mamaya, sabi ni Clara. Pangatlong bagay, si Armin Roxas, Assistant Director ng Systems sa Manila. Kailangan kong suspindihin ang access niya sa corporate communications sa susunod na 30 minuto. Nang walang paunang abiso, kaya mo bang gawin? Technical. Oo, kailangan ko ng pahintulot mula sa IT Director. Ako ang iyong pahintulot. Isang paghinto. Oo, tama ka. Gagawin ko ngayon. Mabuti. Tumingin si Clara sa marmol na haligi. Ibinaba na ni Chavez ang telepono at ngayon ay lumalakad na patungo sa labasan ng mabilis at tense. At Mateo, oo, walang nakakaalam na nasa Davao ako. Walang sino man maliban sa iyo. Naintindihan? Naintindihan. Salamat. Ibinaba niya ang tawag. Sumakay siya ng taxi. Ibinigay niya ang direksyon ng isang maliit na hotel sa isang tahimik na bahagi ng Davao na ginagamit ng kanyang ama sa kanyang mga inspection trip sa loob ng maraming taon. Walang pangalan sa corporate records, laging binabayaran ng cash. Isa pang pamana, tumawid ang taxi sa Davao nang may marilag na kabagalan ng trapiko sa gabi. Ang driver ay isang matandang lalaki na may mansang mga kamay na maaaring langis ng makina o lupa sa hardin. Nagmamaneho siya na nakasandal ang siko sa bintana at ang radyo, bumubulong ng kantang OPM na hindi kinilala ni Clara, ngunit kakaibang nakakapanatag sa kanya. Tiningnan niya ang lungsod na dumadaan. Ang ilog Pasig, ang mga puno ng Nara, ang mga lumang gusali at terracotta roofs na sinisindihan ng papalubog na araw tulad ng mga baga. Ang Davao ay ang klase ng lungsod na hindi humihingi ng pahintulot upang maging maganda, simple lang itong maganda at iyon na. Inisip niya ang kanyang ama, kung gaano karaming beses niyang ginawa ang parehong biyahe, kung gaano karaming beses niyang tiningnan sa parehong bintana, na may parehong asul na notebook sa kanyang kandungan. Palaging nagbibigay ng perspektibo sa iyo ang Davao, Clara. Mayroon kang siglo-siglong kasaysayan sa ilalim ng iyong mga paa at bigla ang iyong mga problema ay tila napakaliit. Ngumiti si Clara. Ang kanyang mga problema sa gabing iyon ay hindi maliit, ngunit hindi rin imposibleng lutasin. Ang hotel ay may 12 kwarto at isang may-ari na nagngangalang Antonella na malamang ay nasa 70s na at nakilala ang apelyidong Santos na may ekspresyon na naghalo ng sorpresa sa isang bagay na parang pagluluksa. Si Senyor Henry, sabi niya sa Italian na may southern accent na bahagyang naintindihan ni Clara. Miss na miss namin siya. Ako rin, sabi ni Clara. Ibinigay ni Antonella sa kanya ang susi ng kwarto 4 nang hindi humihingi ng dokumentasyon. Palaging cash ang bayad ng iyong ama at hindi siya humihingi ng resibo, sabi niya. Siguro ikaw din? Siguro nga, sabi ni Clara. Ngumiti si Antonella. Buena fortuna, senyorita. Ang kwarto ay maliit at perpekto. Isang bintana na nakaharap sa isang panloob na patio na may puno ng mangga, isang kama na may puting linen na kumot,
isang kahoy na mesa kung saan inilatag ni Clara ang asul na notebook, ang telepono, at ang mga dokumento na ipinadala ni Mateo sa kanya na nakaimprenta bago ang kanyang pag-alis. Nagtrabaho siya ng 3 oras, inayos ang mga transfers ayon sa petsa, sinundan ang daloy ng pera mula sa operating account ng Davao patungo sa Orbital Tech Services at mula doon sa isang account sa isang bangko sa Malta na kinilala ni Pedro Hizon sa loob ng mas mababa sa 90 minuto bilang konektado sa isang pangalawang fictitious name na may address sa Luxembourg. Ang investment fund na bibili ng 40% ng Aura Air bukas. Ang bilog ay perpekto. Ninakaw ni Chavez ang pera ng kumpanya upang likhain ang fund na gagamitin niya para bilhin ang bahagi ng kumpanya. Gamit ang pera ni Henry Santos, kukunin niya ang binuo ni Henry Santos. Iniwan ni Clara ang ballpen sa mesa, tiningnan ang puno ng mangga sa patio. Isang dahon ang nahulog sa sandaling iyon, dahan-dahan, nang walang pagmamadali. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, nag-iisa sa maliit at perpektong silid na iyon sa Davao, ang parirala na buong araw nang nabubuo sa isang lugar na hindi niya maipangalanan, isang parirala na hindi para sa sinuman o marahil ay para sa kanyang ama. Ang binuo mo gamit ang iyong mga kamay ay hindi ibebenta gamit ang aking mga kamay. Sinabi niya ito ng dahan-dahan, nang may kapayapaan na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kalooban. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagsettle sa kanyang kalooban na may tibay ng isang desisyon na wala nang balikan. 10:00 ng gabi, ipinadala ni Pedro Hizon ang preliminary report. Ang 14 na pahina, numero, petsa, transfers, pangalan, lahat ng kailangan niya. 10:15, nagpadala si Clara ng mensahe sa 7 miyembro ng Board of Directors ng Aura Air. Hindi ito isang paanyaya, ito ay isang citation. Extraordinary meeting bukas ang 9 umaga. Davao HQ, mandatory attendance. Agenda, urgent audit report at sitwasyon ng pagmamay-ari ng kumpanya. Clara Santos, may-ari. 7 mensahe ang naipadala. 7 kumpirmasyon ng pagbasa sa loob ng mas mababa sa 4 na minuto at ang ika-8 mensahe ang para kay Bernardo Chavez na pareho sa iba nang walang anumang pagbabago, nang walang anumang sobrang salita. Inisip ni Clara ang mukha nito nang mabasa niya ito. Ang pagkalito. Una, ang apelidong Santos na nauugnay sa isang may-ari na akala niya ay anak lang na tagapagmana, ang salitang may-ari, ang agenda, ang eksaktong sandali kung kailan niya naintindihan na ang inspektor na hindi kailanman nakasakay sa eroplano ay nasa Davao at alam ang lahat, pinatay niya ang ilaw ng kuwarto. Nananatili siya saglit na nakatingin sa kisame sa dilim. Ang puno ng mangga sa patio ay gumagalaw ang mga sanga sa banayad na hangin ng gabi sa Davao. Inisip ni Clara si Ingrid. Si Lorenzo na natutulog sa isang hotel sa Davao kasama ang kanyang kapatid at mga dinosaur. Si Elena, pabalik sa Maynila, nagtataka kung tama ang kanyang ginawa. Tama ang kanyang ginawa. Bukas ng 9 ng umaga, sa isang conference room ng Davao HQ ng Aura Air, matutuklasan ni Bernardo Chavez na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang ipahayag, kailangan lang nitong naroroon sa eksaktong sandali. At naroroon si Clara Santos na may fatati na pahina ng ebidensya, kasama ang asul na notebook ng kanyang ama. At mayroon siyang isang bagay na hindi kailanman nagkaroon si Chavez at hindi kailanman magkakaroon, isang tunay na dahilan para naroroon. Sumikat ang araw sa Davao nang walang paalam, hindi tulad ng ibang mga lungsod na dahan-dahang nagigising, layer by layer. Biglang nagbukas ang mga mata ng Davao. Ang araw ay pumasok na parang may karapatan. Nasa mga bubong na ang mga kalapati. Nasa mga bar na ang kape at ang ingay ng mga motorsiklo ay pumupuno sa mga kalsada bago pa man magpasya ang sinuman kung gusto niyang bumangon. Gising na si Clara nang dumating ang liwanag. Nakatulog siya ng 4 na oras, hindi dahil sa pagkabalisa, kundi sa desisyon. Naglagay siya ng alarma ng 5:30. Sinuri niya ang mga dokumento muli. Inayos niya ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng ulat ni Pedro Hizon at inilista sa asul na notebook ang 3 tanong na hindi niya gustong kalimutan na itanong sa pulong. 7:30. Naligo na siya, nakadamit at nakaupo sa maliit na desk ng kwarto 4 na may tasa ng kape na iniakyat ni Antonella nang walang sinumang humihingi. Ang kulay abo na sweater, ang lumang backpack, eksaktong kapareho ng nakaraang araw dahil hindi pupunta si Clara Santos sa pulong na iyon upang ipakita kung sino siya sa labas. Pupunta siya upang ipakita kung sino siya sa loob.
Ang Davao headquarters ng Aura Air ay sumasakop sa ikatlong palapag ng isang modernistang gusali sa BGC, ang distrito ng monumental na arkitektura na itinayo sa timog ng lungsod at binago ng panahon na may ironiya na tanging ang panahon lamang ang nakakagawa. Sa isang modernong business district, dumating si Clara ng 8:40 minuto bago ang pulong. Ang receptionist, isang binata na may manipis na frame ng salamin, ay tiningnan siya na may magalang at bahagyang nagtatakang ekspresyon na dulot ng isang babae na may tela na backpack sa isang marmol na gusali. "Magandang umaga, may appointment kayo?" "May pulong ako," sabi ni Clara. "Ang inyong pangalan?" "Clara Santos." Nagtype ang binata, nagbasa, nagtype muli, at pagkatapos ay may nagbago sa kanyang mukha. Hindi ito madramatic, ngunit sapat na. "Oo, Binibining Santos." Tumayo siya. "Sasama ako sa inyo." Ang conference room ng board ay may bilog na mesa na gawa sa dark oak, 12 itim na leather chair, at isang panoramic na bintana na nakaharap sa malalayong puno ng nara. 5 sa 7 direktor ay nakaupo na nang pumasok si Clara. Tiningnan nila siya na may parehong ekspresyon ng receptionist, na may parehong halo ng pagkalito at mabilis na recalibration. Si Mateo ay nasa likuran ng silid, nakatayo sa tabi ng dingding, may folder sa ilalim ng kanyang braso at isang ekspresyon ng kaluwagan na suot niya na parang pangalawang jacket. Kinawayan siya ni Clara. Tumango siya. Umupo si Clara sa dulo ng mesa. Walang nagtanong. Dumating si Bernardo Chavez ng 9-3. Pumasok sa nang may tiwala, dala ang folder sa ilalim ng kanyang braso na may ekspresyon ng isang taong kumokontrol sa silid bago pa man siya umupo. Binati niya ang 2 direktor sa pangalan, inayos ang kanyang cufflink, kinuha ang kanyang karaniwang upuan sa kanan ng head table. Pagkatapos ay nakita niya si Clara. Pinanood siya ni Clara sa eksaktong sandali na nagtama ang kanilang mga mata. 1 segundo lang, mas mababa sa 1 segundo. Dumulas ang tingin nito sa kanya, na parang sa isang bagay na hindi tumutugma. Ang kulay abo na sweater, ang backpack na nakasandal sa tabi ng upuan, ang buhok na nakatali ng carelessly, at pagkatapos ay binasa niya ang identification card na inilagay ni Mateo sa harap ng bawat upuan. Clara Santos, Mayari. Nakita ni Clara kung paano nagbago ang kulay ng kanyang mukha, hindi ng biglaan kundi pa layers. Una ang pagkalito, pagkatapos ang pagkilala, pagkatapos ang isang bagay na sinubukan niyang itago ngunit hindi niya magawa. "Binibining Santos," sabi ni Chavez na may perpektong kontroladong boses. "Hindi ko alam na personal kayong dadalo." "Alam ko," sabi ni Clara. Umupo si Chavez. Ang kanyang mga kamay sa mesa ay ganap na tahimik, masyadong tahimik. 9:00 ng umaga, nagsalita si Clara. Hindi niya inilakas ang kanyang boses, hindi niya kailangang gawin. Ang silid ay may malinis na acoustics ng mga maayos na gusali, at ang kanyang boses ay umabot sa bawat sulok ng walang kahirap-hirap. "Magandang umaga sa inyong lahat. Magiging direkta ako dahil mahalaga ang oras natin at ang sasabihin ko ay hindi bumubuti sa pagpaligoy-ligoy." Binuksan niya ang backpack, inilabas ang asul na notebook, inilagay ito sa mesa. Pagkatapos ay inilabas niya ang ulat ni Pedro Hizon. 14 na pahina na nakaimprenta na nakaayos ayon sa seksyon na may mga numerong naka-highlight sa bawat pahina. Ipinamahagi niya ang mga ito mismo. Tumatayo, naglalakad sa paligid ng mesa isa-isa nang walang pagmamadali. Nang dumating siya kay Chavez, tiningnan niya ito sa mga mata habang ibinibigay ang dokumento. Hindi ito umiwas ng tingin, hindi rin siya. "Ang nasa harap ninyo," sabi ni Clara nang bumalik sa kanyang upuan, "ay ang resulta ng isang emergency audit na isinagawa kagabi ni Dr. Pedro Hizon, isang certified independent auditor na nakatrabaho ng aking ama sa loob ng 12 taon. Huminto siya. "Sa nakalipas na 12 buwan, 3,700,000 biyon ang na-transfer mula sa operating account ng Davao Base patungo sa isang kumpanya na tinatawag na Orbital Tech Services GmbH na nakarehistro sa Liechtenstein. Ang kumpanyang iyon ay hindi umiiral bilang isang tunay na supplier, ito ay isang front. Ang pera ay dumaan sa 3 intermediate account at sa wakas ay nakarating sa isang Luxembourgish investment fund na tulad ng natanggap ninyo sa paanyaya kahapon ay nakatakdang bilhin ng 40% ng Aura Air ngayong umaga. Lubos na katahimikan, ang uri ng katahimikan na may bigat. Sa madaling salita, patuloy ni Clara, may nagnakaw ng pera ng kumpanyang ito upang gamitin ito bilang instrumento ng pagbili ng mismong kumpanyang ito at nagpatawag ng board meeting ngayon
upang pormalin ang operasyong iyon bago pa man ito matukoy. Tiningnan niya si Chavez. Nakatingin si Chavez sa report. Ang kanyang mga kamay ay nasa mesa pa rin, tahimik. Lahat ng transfers, sabi ni Clara, ay may authorized signature ng iisang tao. Ang dokumento ay nasa pahina 6. 7 pares ng mata ang tumingin sa pahina 6. Hindi iginalaw ni Chavez ang report. Alam na niya kung ano ang nakasulat. Si Director Marchetti, isang 60 taong gulang na taga Milan, na may kulay abong bigote at reputasyon na hindi kailanman nagsasalita sa mga pulong, ang bumali sa katahimikan. Bernardo, sabi niya na may boses na tunog na parang sentensya. Mayroon ka bang gustong sabihin? Itinaas ni Chavez ang tingin mula sa report at pagkatapos ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan ni Clara. Ngumiti siya, isang maliit malamig na ngiti na hindi umabot sa mga mata. Ang audit na ito, sabi niya, ay isinagawa sa loob ng mas mababa sa 12 oras ng isang lalaki na walang opisyal na access sa mga sistema ng Aura Air. Ang legal na validity nito ay kaduda-duda. May access si Pedro Hizon, sabi ni Clara. Ibinigay ko sa kanya kagabi. Bilang may-ari ng kumpanya, may autoridad akong pahintulutan ang external audits anumang oras. Ito ay nasa Artikulo 16 ng mga batas. Hindi agad sumagot si Chavez. Bukod pa rito, patuloy ni Clara, ang notarial documentation na nagpapatunay sa aking pagiging may-ari ng 100% ng voting shares ay ipinadala ngayong umaga sa Secretary ng Board at sa Italian Commercial Registry, alas 8:00. Tiningnan niya ang relo sa dingding. 58 minuto na ang nakalipas. Inilagay ni Chavez ang report sa mesa. Nawala ang kanyang ngiti. Ang nangyari pagkatapos ay tumagal ng 30 minuto. Sinubukan ni Chavez ang 3 magkakaibang linya ng depensa. Ang una, mga error sa accounting. Pinabulaanan ni Clara ang bawat numero gamit ang report ni Hizon. Ang pangalawa, verbal authorization mula sa board para sa investment operations. Malakas na sinabi ni Marchetti na hindi niya kailanman pinahintulutan ang anumang bagay sa ganitong paraan. 2 pang direktor ang sumuporta. Ang pangatlo, pagkuwestiyon sa pagiging lehitimo ni Clara bilang may-ari. Iyan ang nagtapos sa lahat. Binuksan ni Mateo ang kanyang folder at inilagay sa mesa ang isang certified copy ng testamento ni Henry Santos at ang notarial deed ng paglilipat ng shares. May selyo, kumpirmado, may petsa. Tiningnan ni Chavez ang mga ito at sa unang pagkakataon sa silid na iyon ay wala siyang masabi. Naghintay si Clara, hinayaan niya ang katahimikan na gawin ang hindi niya kailangang gawin. Pagkatapos ay nagsalita siya ng dahan-dahan nang hindi inilalakas ang kanyang boses. Ang binuo mo gamit ang iyong mga kamay ay hindi ibebenta gamit ang aking mga kamay, Bernardo, at ang ninakaw mo gamit ang iyong mga kamay ay hindi rin mananatili. Ang parirala ay bumagsak sa mesa tulad ng pagbagsak ng unang bato sa tubig nang walang ingay, ngunit may mga alon na umabot sa bawat sulok ng silid na iyon. Tiningnan siya ni Chavez sa unang pagkakataon mula nang siya ay pumasok. Tiningnan niya ito ng totoo, hindi ang sweater, hindi ang backpack, hindi ang dalaga na hindi bagay. Tiningnan niya ito at ang nakita niya sa kanyang mga mata ay tiyak na nagsabi sa kanya ng lahat ng kailangan niyang malaman. Dahil sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon sa loob ng Aura Air, hindi alam ni Chavez kung ano ang gagawin. Pagkatapos, alas 10:15, nagmungkahi si Marchetti ng isang mosyon para sa pansamantalang suspensyon ni Bernardo Chavez mula sa lahat ng kanyang tungkulin sa kumpanya. Habang nakabinbin ang formal na investigasyon, ang botohan ay nagkakaisa. 7 boto pabor, 0 kontra. Umalis si Chavez sa silid nang walang sinasabi. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga hakbang sa marmol na pasilyo ng 1 segundo at pagkatapos ay binalot ng katahimikan ang lahat. Nananatili si Clara na nakaupo. Nag-uusap ang mga direktor. Lumapit si Marchetti upang makipagkamay ng may matinding paggalang. Tumawid si Mateo sa silid at tumayo sa tabi niya nang walang sinasabi na iyon mismo ang kailangan niya. Tiningnan ni Clara ang bintana. Naroon pa rin ang mga puno ng nara, tahimik, malalaki, ganap na walang kamalayan sa nangyari sa silid na iyon. Inisip niya ang kanyang ama sa unang pagkakataon na sinabi ni Henry sa kanya ang tungkol sa Aura Air. Siya ay 4 na taong gulang. Mayroon siyang laruang eroplano at inilagay ito sa kanyang mga kamay na may ngiti na nagpapaliit sa kanyang mga mata. Balang araw ito ay magiging iyo, Clara. Hindi ang laruan, kundi isang mas malaking bagay. Sumagot siya na masyadong mabigat para buhatin. Tumawa siya. Ang mga importanteng bagay ay palaging mabigat,
ngunit mas malakas ka kaysa sa iyong iniisip. Hinawakan ni Clara ang asul na notebook sa pagitan ng kanyang mga daliri. Tama ka, Papa. Tama ka. Si Mateo ang unang nagsalita. Ayos ka ba? Oo, sabi ni Clara. Sigurado ka? Tiningnan niya ito ng ganap. Tumango si Mateo. Pagkatapos, nang may diskresyon na mas mahalaga kaysa sa anumang titulo, inilabas niya ang telepono at sinabi, "May naghihintay na tawag sa iyo simula pa alas 7 ng umaga." Ngumiti si Clara. Diniyal niya ang numero ng kanyang ina. Sumagot si Ingrid sa ikalawang ring. "Kumusta?" "Tulad ng sinabi mo," sagot ni Clara. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang ipahayag, kailangan lang kumilos. Isang maikli, mainit na katahimikan, ang uri na umiiral lamang sa pagitan ng mga ina at anak. "Ipagmamalaki ka ng iyong ama," sabi ni Ingrid. Hindi agad sumagot si Clara. Tiningnan niya ang mga puno ng nara sa labas ng bintana. "Alam ko, Ma," sabi niya sa wakas. "Alam ko." Ang hindi pa alam ng sino man sa silid na iyon ay si Kapitan Rodrigo Fuentes. Sa mismong sandaling iyon ay lumapag na sa Maynila sa pabalik na flight mula Davao at sa sistema ng Aura Air. Ang kanyang pangalan ay lumitaw sa tabi ng isang notifikasyon na hindi pa niya nakikita. Isang notifikasyon na ipinadala alas 8:03 ng umagang iyon mula sa account ng may-ari ng kumpanya. Ang flight GVA 448 ay lumapag sa Maynila alas 12:41 ng tanghali. Maagap, malinis, walang insidente. Tinapos ni Rodrigo Fuentes ang mga pamamaraan pagkatapos ng flight ng may mekanikal na katumpakan na fartaon na taon ng routine. Sinuri niya ang mga record, pinirmahan ang teknikal na dokumentasyon, nakipagpalitan ng 4 na salita sa co-pilot tungkol sa laban kagabi. Lahat ay normal, lahat ay eksaktong kapareho ng anumang ibang araw. Kinuha niya ang kanyang cabin bag. Binati ang ground staff. Lumakad patungo sa crew area nang may lakad na mayroon ang mga kapitan kapag tumatawid sa isang airport na may tiwala, teritorial, na parang sa kanila ang espasyo sa kanilang karapatan. Binuksan niya ang personal na telepono sa sandaling tumawid siya sa restricted area. 3 mensahe mula kay Chavez. Binasa niya ang mga ito ng sunod-sunod. Ang una ay ipinadala alas 8:15 ng umaga. "May problema, tawagan mo ako." Ang pangalawa alas 9:00. "Nagbago ang pulong. Tawagan mo ako ngayon." Ang pangatlo alas 10:00. "Naging mali ang lahat. Huwag mong tawagan ang numerong ito." Huminto si Fuentes sa gitna ng pasilyo. Isang ground technician ang kinailangan siyang iwasan. Binasa niya ang pangatlong mensahe ng 2 beses at pagkatapos ay binuksan niya ang corporate application ng Aura Air. Naroon ang notifikasyon simula pa alas 8, number 3. Binasa niya ito at ang pasilyo ay biglang tila mas makitid. Ang notifikasyon ay maikli. 3 linya. "Mahal na, Kapitan Fuentes. Ipinapaalam namin sa inyo ang pagbubukas ng isang disciplinary record na may kaugnayan sa flight GVA 447 kahapon. Kayo ay ipinapatawag sa Human Resources Offices ng Maynila HQ sa susunod na Huwebes ng 10 ng umaga. Operations Directorate Aura Air." Nilagdaan ni Mateo Reyes na may kopya sa may-ari ng kumpanya, Clara Santos. Ibinaba ni Fuentes ang telepono, tumingin sa harap nang hindi nakikita ang anumang partikular. Malabo sa kanyang pandinig ang pangalan tulad ng mga pangalan na narinig sa usapan ng iba, sa mga pulong na hindi niya gaanong binigyan ng pansin. Henry Santos, ang nagtatag, ang taong bumuo ng Aura Air mula sa wala, ang kanyang anak, ang dalaga na nakasuot ng kulay abo na sweater. Pinikit ni Fuentes ang kanyang mga mata ng isang segundo at sa segundong iyon, nang may kalinawan na dumating ng huli na at masyadong mabilis ng sabay, inisip niya ang bawat sandali ng nakaraang araw. Ang hagdanan, ang nakalahad na braso, ang pasaporte sa kanyang kamay, ang tingin niya, ang kapayapaan na kanyang ipinakahulugan bilang kanyang misyon, at ngayon ay kinikilala niya ng may bigat sa tiyan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon bilang isang ganap na kakaibang bagay. "Sigurado ka ba sa ginagawa mo?" Iyon ang tanong niya sa kanya na may tahimik na boses at sumagot siya ng oo, ganap. Si Rodrigo Fuentes ay hindi masamang tao. Iyon ang pinakamakomplikadong bagay sa lahat. Hindi siya malupit sa likas na katangian. Hindi siya nasisiyahan sa pananakit. Pinili niyang lumipad dahil mahal niya ang langit na may katapatan na iilan sa kanyang mga kasamahan ang makakapantay. Noong bata pa siya sa Cebu, idinidikit niya ang kanyang ilong sa bintana tuwing may eroplanong dumadaan sa itaas ng mga puno ng mangga sa hardin ng pamilya. Sa edad na 16,
Nag-ipon siya sa loob ng 2 tag-init upang makapagbayad para sa kanyang unang oras ng paglipad sa isang aerodrome sa Mactan. Nagtrabaho siya ng higit sa sinuman upang marating ang kinalalagyan niya. Ngunit sa isang punto sa daan, nang hindi niya mismo matukoy ang eksaktong sandali, ang uniforme ay nagsimulang magbigay ng ibang bigat, hindi bilang responsibilidad, kundi bilang pribilehiyo. At ang pribilehiyo, kapag hindi sinuri, ay dahan-dahang nabubulok. Tinawagan siya ni Chavez noong nakaraang taon na may panukala na tinanggap ni Fuentes nang hindi masyadong nagtatanong. Maliit na pabor, mga ulat ng inspeksyon na naantala, mga ruta na binago ng walang dokumentasyon, mga pasahero na hindi dapat makarating sa ilang destinasyon sa ilang sandali, bilang kapalit ng mga bonus na hindi lumilitaw sa payroll. Ipinaliwanag ni Fuentes ito sa paraan ng pagpapaliwanag sa mga bagay na alam niyang mali, na hindi naman gaanong masama, na ginagawa ito ng lahat, na malaki ang kumpanya at siya ay maliit at walang sinuman ang tumitingin sa mga detalyeng iyon. Ngunit may isang taong tumitingin. May isang taong may lumang backpack at asul na notebook ang nakatingin sa lahat ng oras. Umupo siya sa isa sa mga plastic na bangko sa crew area, ang cabin bag sa pagitan ng kanyang mga paa, ang telepono sa kanyang kamay. Sa paligid niya, patuloy ang walang tigil na ritmo ng airport. Mga anunsyo, gulong ng maleta, usapan sa 4 na wika. Ang buhay na hindi humihinto dahil kailangan ng isang tao ng sandali upang maintindihan ang kanyang ginawa. Inisip niya ang kanyang ama. Si Antonio Fuentes ay mekaniko ng aviation sa buong buhay niya. Isang lalaking malaki ang kamay at kakaunti ang salita, na umaamoy ng langis ng makina at tabako ng pipa. Na gumigising bago sumikat ang araw at umuuwi kapag natutulog na ang mga bata, na hindi kailanman humingi ng anumang bagay na hindi niya kinita gamit ang kanyang mga kamay. Minsan lang niya sinabi ang isang bagay tungkol sa trabaho. Minsan lang sa lahat ng taon na nagpapalipad si Rodrigo. Anak, ang isang tao ay maaaring mawalan ng pera at mabawi ito. Maaari siyang mawalan ng bahay at muling itayo. Ngunit kung mawala ang paggalang sa kanyang sariling trabaho, hindi na ito babalik. Tumango si Rodrigo sa sandaling iyon nang hindi lubos na naintindihan. Naintindihan niya ngayon. Nang may kalinawan na masakit, tumayo siya. Lumakad patungo sa labasan ng crew area. Dumaan siya sa 3 kasamahan na bumati sa kanya, sumagot siya sa isang kaway. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Dumating siya sa mga opisina ng Aura Air sa Operations Terminal. Humingi siyang makipag-usap sa Human Resources Officer na naka-duty. Sinabi nila sa kanya na ang taong nakatalaga sa kanyang record ay nasa Davao. Wala nang mahalaga, sabi ni Fuentes. Kailangan kong gumawa ng isang voluntaryong deklarasyon ngayon, bago ang Huwebes. Tiningnan siya ng administratibo. Isang voluntaryong deklarasyon tungkol sa Flight GVA 447 kahapon at tungkol sa iba pang mga issue na may kaugnayan sa mga tagubilin na natanggap ko sa nakalipas na mga buwan. Isang paghinto. Sigurado ka? Inisip ni Fuentes ang dalaga na nakasuot ng kulay abo na sweater. Sa kanyang tanong. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Sa pagkakataong ito, oo, sabi niya. Ang deklarasyon ay tumagal ng 2 oras at 20 minuto. Nagsalita si Fuentes nang walang sinumang humahadlang sa kanya. Pinangalanan niya ang mga petsa, pinangalanan ang mga ruta, pinangalanan ang mga usapan, pinangalanan ang 3 pasahero na tinanggihan niya ng pagpasok sa utos ni Chavez. Pinangalanan niya ang mga sobreng may pera na dumating sa kanyang personal na mailbox sa 3 pagkakataon. Ang administratibo ay kumukuha ng mga tala nang hindi tumitingala. Nang matapos si Fuentes, isinara ng lalaki ang notebook. Ang deklarasyon na ito ay ipapadala sa Operations Directorate at sa may-ari ng kumpanya, sabi niya. Alam ko, sagot ni Fuentes. Maaari itong magkaroon ng malubhang disiplinaryong kahihinatnan para sa inyo. Alam ko, tumango ang administratibo. May gusto pa ba kayong idagdag? Nag-isip sandali si Fuentes. Oo, sabi niya. Gusto kong malaman na ang ginawa ko sa pasaherong iyon kahapon sa hagdanan ay hindi sa utos ng sinuman, ito ay sarili kong desisyon at ito ay isang pagkakamali na ako mismo ang may pananagutan, ganap. Sinabi niya ito nang walang pagdadahilan, nang walang pag-aalinlangan, tulad ng sinasabi ng mga lalaki ang mga bagay na matagal na nilang dapat sinabi. 4:00 ng hapon, natanggap ni Mateo Reyes ang deklarasyon ni Fuentes sa Davao. Binasa niya ito ng buo. Pagkatapos ay tinawagan niya si Clara. Nagpresenta si Fuentes ng voluntaryo, sabi niya. Idineklara niya ang lahat. Si Chavez, ang mga sobre, ang mga binagong ruta,
Lahat, nakinig si Clara, ng tahimik, at ang iba pang 3 pasahero na tinanggihan niya, nakilala na namin sila. Tatawagan namin sila bukas. Mag-aalok ang kumpanya ng formal na kompensasyon at isang pampublikong paghingi ng tawad. Mabuti, ano ang gagawin natin kay Fuentes? Tiningnan ni Clara sa labas ng bintana ng maliit na opisina na inihanda para sa kanya sa Davao HQ. Ang hapon ay bumababa sa lungsod na may mabagal at hindi maiiwasang liwanag na mayroon ang taglagas sa Mediteraneo. Inisip niya si Fuentes, ang lalaking naglahad ng braso sa hagdanan, ang lalaking gumugol ng 2 oras sa voluntaryong pagdedeklara, ang kanyang ama, na palaging sinasabi na ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakamali at pagkabigo ay hindi ang ginawa mong mali, kundi ang ginawa mo pagkatapos. Patuloy ang record, sabi niya. Magkakaroon ng mga kahihinatnan, ngunit gusto kong nakasaad sa ulat na ang deklarasyon ay voluntaryo at nakipagtulungan siya ng walang panggigipit. Naglista si Mateo. Isa pa, dagdag ni Clara. Si Armin Roxas, ang nag-leak sa Maynila. Oo, sinubukan ba niyang i-access ang sistema simula nang i-block natin siya? 16 na beses, sabi ni Mateo. Ang huli ay 40 minuto na ang nakalipas. Mabuti, ihanda ang dokumentasyon ng kanyang mga access para sa mga autoridad bukas ng umaga. Nakahanda na, tumango si Clara. Mateo, oo, salamat sa lahat, isang maikling katahimikan. Tinuruan ako ng iyong ama na ang pagtatrabaho para sa isang bagay na mahalaga ay isang pribilehiyo, sabi ni Mateo. Ngayon naalala ko iyon ng napakalinaw. Hindi agad sumagot si Clara. Nang sumagot siya, ang kanyang boses ay may isang bagay na hindi kalungkutan o kagalakan. Ito ay isang bagay na mas malapit sa kapayapaan na dumarating kapag ang mga bagay ay nagtatapos kung saan dapat silang magtapos. Ako rin, sabi niya. Nang gabing iyon, naglakad pabalik si Clara sa hotel ni Antonella. Hindi siya sumakay ng taxi. Gusto niyang maglakad. Gusto niyang maramdaman ang Davao sa ilalim ng kanyang mga paa na may pagkadahan-dahan na itinuro ng kanyang ama sa kanya. Ang lungsod sa oras na iyon ay ibang bagay, mas malambot, mas sa kanya. Ang mga fountain ay tumutunog sa mga eskinita. Ang mga restaurant ay naglalabas ng liwanag at amoy ng bawang at kamatis patungo sa kalsada. Isang mag-asawa ang nagtatalo ng malakas sa isang balkonahe sa ikalawang palapag na may walang pakialam na pagkahilig ng isang taong nakakaalam na ang pagtatalo ay magtatapos sa yakap. Naglakad si Clara ng 40 minuto nang walang telepono sa kamay, nang walang notebook, nang walang mga tala. Siya lang at ang lungsod at ang hangin ng Oktubre na umaamoy ng basang bato at laurel. Inisip niya ang kanyang ama, ang lahat ng kanyang binuo, ang lahat ng kanyang pinoprotektahan. At sa unang pagkakataon, simula nang dumating siya sa NAIA na may kanyang kulay abo na sweater at lumang backpack, naramdaman niya ang isang bagay na wala siyang oras na maramdaman sa buong araw. Purong kaluwagan, malinis, walang halo. Nang dumating siya sa hotel, si Antonella ay nasa pasukan, nagdidilig ng isang paso ng gumamela na may berde at nababasag na pandilig. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Mahabang araw, sabi niya nang hindi nagtatanong. Napakababa, kumpirma ni Clara. Tumango si Antonella na may praktikal na karunungan ng mga taong nakakita na ng sapat na mundo. Nakakain ka na ba? Hindi pa. Kung gayon, umakyat ka. May mainit akong lugaw na niluluto simula pa 6:00. Ngumiti si Clara. Ang nanay ko ay gumagawa ng fondue. Kumunot ang ilong ni Antonella eksaktong tulad ni Lorenzo. Hindi yan hapunan, sabi niya. Puro lang yan tunaw na keso na may arte. Tumawa si Clara. Isang mahaba at tunay na tawa na naglinis sa kanya sa loob at umakyat. Nang gabing iyon, bago matulog, binuksan niya ang asul na notebook sa huling pagkakataon. Hinanap niya ang unang pahina, ang sulat kamay ng kanyang ama, Aura Air, mga tala ng flight, H. Santos. Sa ilalim, gamit ang kanyang sariling sulat kamay ay nagdagdag siya ng isang linya at Santos, simula ngayon. Isinara niya ang notebook, pinatay ang ilaw, at ang Davao ay patuloy na umalingaw-ngaw sa labas, buhay at walang pakialam at perpekto, tulad ng pagtunog nito sa loob ng 10 taon. Ngunit ang mangyayari sa mga sumunod na linggo ay hihigit sa lahat ng naisip ni Clara, dahil kapag lumabas ang kwento ng Aura Air, hindi lang ito magiging kwento ng pandaraya at hustisya, ito ay magiging kwento ng isang anak na nagtapos sa sinimulan ng kanyang ama at matutuklasan ng mundo si Clara. Eksakto ang kwentong iyon ang hinihintay niya. Pagkalipas ng ilang linggo, ang headquarters ng Aura Air sa Maynila ay may press room na hindi kailanman nagamit.
Ipinatayo ito ni Henry Santos nang inaugurahan niya ang gusali, kumbinsido na balang araw ang kumpanya ay lalaki sapat na para kailanganin ito. Ngunit siya ay isang lalaking mas gusto ang katahimikan kaysa sa mga spotlight at ang silid ay nanatiling sarado sa loob ng maraming taon, nakasalansan ang mga upuan, nakalagay sa kahon ang mga mikropono. Isang malaking screen na may logo ng Aura Air ang natatakpan ng puting tela. Nang umagang iyon, puno ang silid. Mga mamamahayag mula sa 4 na bansa, mga kamera, mga recorder, ang siksik na bulungan ng mga naghihintay ng isang bagay na nararapat pakinggan. Pumasok si Clara ng mag-isa, nakasuot ng kulay abo na sweater, may backpack sa balikat, ang buhok ay nakatali ng parehong carelessness gaya ng dati. Walang umaasa niyan, at dahil doon walang huminto sa pagtingin sa kanya. Ang mga nakaraang linggo ay ang pinakamatindi sa kanyang buhay. Kinumpirma ng formal na investigasyon ang bawat linya ng ulat ni Pedro Hizon. Si Bernardo Chavez ay kinasuhan ng corporate fraud, misappropriation at obstruction of justice. Si Armin Roxas ay nahaharap sa mga kaso ng pag-leak ng kumpidensyal na impormasyon. Ang Luxembourgish Fund ay na-block bago pa man makagawa ng anumang operasyon. Ang 3,700,000 ay nabawi ng buo. Ang record ni Rodrigo Fuentes ay nagresulta sa suspensyon ng kanyang lisensya sa loob ng 6 na buwan at ang obligasyon na kumpletuhin ang isang training program sa pantay na trato sa mga pasahero. Hindi ito isang maliit na kahihinatnan, ngunit hindi rin ito ang katapusan. Tinanggap ito ni Fuentes nang hindi nagre-rekurso. Ang 3 pasahero na diniskrimina niya bago si Clara ay nakatanggap ng personal na tawag mula kay Clara mismo. Isang tunay na paghingi ng tawad, nang walang corporate statement, nang walang legal na wika, tanging isang boses sa kabilang linya ng telepono na nagsasabi sa kanila na mali ang nangyari sa kanila at hindi na ito mangyayari muli. Sinabi ng 3 ang parehong bagay sa iba't ibang salita, na hindi nila inaasahan ang tawag na iyon na sapat na sa kanila iyon. Umupo si Clara sa harap ng mga mikropono. Inilagay ang backpack sa tabi ng upuan, ifinilabas ang asul na notebook at inilagay ito sa mesa sa harap niya. Hindi niya ito binuksan, inilagay lang niya ito doon bilang kung ano ito. Isang saksi. Nagsalita siya ng 12 minuto ng walang mga tala, ng walang teleprompter, nang walang maingat na walang laman na wika na ginagamit ng mga executive kapag gusto nilang sabihin ang marami nang hindi nagsasabi ng anumang bagay. Nagsalita siya tungkol sa kanyang ama, tungkol sa kanyang binuo, at kung bakit, tungkol sa pilosopiya na nagbigay ng pangalan sa kumpanya, Aurum Gin, hindi dahil sa luho, kundi dahil sa liwanag, sa ideya na ang paglipad ay dapat maging isang karanasan na nagbabalik ng dignidad, hindi nagtatakda nito. Nagsalita siya tungkol sa kanyang natuklasan sa flight na iyon mula Maynila patungong Davao, hindi nang may drama kundi nang may katumpakan, at nagsalita siya tungkol sa kung ano ang magiging Aura Air simula sa sandaling iyon. Isang bagong protocol para sa trato sa mga pasahero, mandatory training para sa lahat ng crew, isang direkta at anonymous na channel para sa sinumang empleyado na makapag-ulat ng mga irregularidad ng walang takot at isang permanenteng external audit independyente na may buong access sa mga account sa real time. Itinayo ng aking ama ang kumpanyang ito sa paniniwalang ang langit ay para sa lahat, sabi niya sa wakas, hindi para sa mga tila kayang magbayad, kundi para sa lahat. Hindi ito isang slogan, ito ay isang obligasyon. At habang umiiral ang Aura Air, ito ang magiging tanging tuntunin na walang eksepsyon, katahimikan, pagkatapos mga tanong, marami. Sinagot ni Clara ang bawat isa nang may parehong kalmado na sinakay niya ang hagdanan na iyon sa NAIA. Nang walang pagmamadali, nang walang pagtatanggol, nang walang anumang sobrang salita. Nakita ni Ingrid Santos ang press conference sa telebisyon mula sa bahay sa Tagaytay. Nakaupo sa armchair sa tabi ng bintana ng hardin. Ang puno ng mangga sa labas ay wala ng dahon. Ang mga sanga ay hubad, laban sa langit ng Nobyembre. Nang matapos si Clara magsalita, pinatay ni Ingrid ang telebisyon. Nananatili siya saglit na nakatingin sa hardin. Pagkatapos ay tumingin sa litrato sa ibabaw ng fireplace. Si Henry, bata pa, nakatayo sa harap ng unang eroplano ng Aura Air, nakangiti na may ngiti na nagpapaliit sa kanyang mga mata. Nagsalita si Ingrid ng mahina, tulad ng pakikipag-usap niya araw-araw simula nang siya ay pumanaw. Nakita mo siya, sabi niya. Alam ko na. Hindi na siya nagsalita. Hindi na kailangan. Nakatanggap si Elena ng isang sulat, hindi email. Isang sulat sa papel na may Aura Air letterhead at sulat kamay na pirma. Binasa niya ito ng 3 beses sa restroom ng crew sa NAIA.
Sa sulat, nagpapasalamat si Clara sa kanyang katapangan. Ipinaalam sa kanya na ang kanyang pangalan ay kasama sa record bilang isang mahalagang katuwang sa investigasyon at inialok sa kanya, kung gusto niya, ang isang posisyon sa bagong departamento ng Crew Welfare Protocols na nililikha ng Aura Air. Maingat na tiniklop ni Elena ang sulat. Inilagay ito sa loob ng bulsa ng kanyang uniformeng jacket malapit sa kanyang puso at nang bumukas ang boarding gate para sa kanyang susunod na flight, lumakad siya patungo dito na nakatuwid ang mga balikat at may kakaibang bagay sa kanyang mga mata. Ang uri ng bagay na dumarating kapag natuklasan ng isang tao na ang paggawa ng tama kahit na mahirap ay hindi nananatiling walang sagot sa mundong ito. Walang alam si Lorenzo sa lahat ng iyon. 8 taong gulang si Lorenzo at nasa Davao, kumakain ng adobo ng kanyang lola at ganap na masaya, ngunit alam ng kanyang ina. Nakita niya ang press conference sa telepono habang natutulog si Lorenzo at inisip ang dalaga na nakasuot ng kulay abo na sweater na ngumiti sa kanyang anak sa eroplano na nagsabi sa kanya na ang pagkakaroon ng ina ay halos kapareho ng pagkakaroon ng lola, na tumawa ng may maliit at tunay na tawa sa gitna ng isang araw na hindi niya alam noon, ay higit pa sa isang simpleng flight. Hinanap ng ina ni Lorenzo ang contact ng Aura Air sa telepono at sumulat ng isang maikling mensahe nang walang pagmamalaki. Sa flight GVA-47 ay naglakbay ang isang babae na naging mabait sa aking anak nang wala siyang obligasyon. Hindi ko alam kung makakarating ito sa dapat, ngunit gusto kong malaman ninyo na ang ganitong uri ng tao ay nagpapabuti sa mundo. Salamat. Ang mensahe ay dumating sa General Customer Service Inbox ng Aura Air. Ang unang nagbasa nito ay si Mateo. Ipina-forward niya ito kay Clara na may isang salita lang. Ito. Binasa ito ni Clara sa kanyang opisina sa Maynila. Ang parehong opisina kung saan tiningnan ng kanyang ama ang paglipad ng mga eroplano sa loob ng maraming taon. Ang parehong bintana, ang parehong pilak na liwanag ng lawa ng Taal sa malayo. Binasa niya ang mensahe ng 2 beses. At ngumiti. Hindi ang ngiti ng isang nanalo, kundi ang ngiti ng isang naintindihan. Nang hapong iyon, bago umalis, muling binuksan ni Clara ang asul na notebook. Binuklat ang mga pahina ng dahan-dahan. Ang sulat kamay ng kanyang ama sa simula, masikip, malinaw, puno ng mga petsa at ruta at pangalan at maliliit na detalye na itinuring ni Henry Santos na karapat-dapat alalahanin. Pagkatapos ang kanyang sariling mga tala mula sa umagang iyon sa Maynila. GVA 447, Kapitan R. Fuentes, Makina 2, pagbabago ng tono AFL 220, Orbital Tech Services, GmbH. Ang binuo mo gamit ang iyong mga kamay ay hindi ibebenta gamit ang aking mga kamay. At Santos, simula ngayon. Huminto siya sa huling linyang iyon. Tiningnan niya ito ng isang sandali. Pagkatapos ay sumulat sa ilalim sa parehong pahina ng isang bagay na hindi niya pinlano isulat. Isang bagay na dumating ng mag-isa, tulad ng pagdating ng mga tunay na bagay. Ang langit ay para sa lahat, Papa, ipinapangako ko. Isinara niya ang notebook. Inilagay ito sa backpack. Tumayo at lumabas ng opisina na may tahimik na lakad ng isang taong hindi kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang ipahayag, kailangan lang kumilos. At si Clara Santos, anak ni Henry, tagapagmana ng Aura Air, ay kumilos. Ang binuo mo gamit ang iyong mga kamay ay hindi ibebenta gamit ang aking mga kamay. At ang minana natin sa puso ay hindi rin mawawala